Magandang araw! Ako si Binibining Niza M. Hasmin, ang inyong makakasama sa talakayan para sa araling ito. Ang ating paksa ay patungkol sa pagsulat ng balita. Ano nga ba ang balita? Ang balita ay ang anumang pangyayaring hindi karaniwang ulat na nagpagbibigay impormasyon at nagsisilbing libangan ng mga mambabasa, tagapakinig at tagapanood. Sa paraan ng pagbabalita o newscasting ay naihahatid ang impormasyon o balita sa pamamagitan ng telebisyon. Ang mga impormasyon ay maaaring tungkol sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ito rin ay isang pagsasahimpapawid ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa lipunan, pamahalaan, sa mga sakuna, sa industriya, sa agham, at iba pang paksa sa buong bansa at ibayong dagat. May layuning maghatid sa madla ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pinakamadaling paraan ng pakikipagtalastasan, at ito ay ang radyo, telebisyon at pahayagan. Ibinabalita dito ang pinakabagong mga pangyayari na karaniwang tungkol sa politika, ekonomiya, at mga balita sa ibang bansa. At maaaring isama rin ang iba pang uri ng balita gaya ng palakasan, taya ng panahon, kalagayan ng trapiko sa mga lansangan, mga komentaryo sa iba't ibang isyu, at iba pang mga bagay na nasa interes ng mga manonood. Isa sa mga halimbawa ng komprehensibong pagbabalita ang radio broadcasting. Ang radio broadcasting ay ang pagbabalita gamit ang one-way wireless transmission mula sa mga istasyon ng radyo papunta sa ating mga radyo. Inimbento ito upang ipaabot sa malalayong lugar at sa mas maraming tao ang mga napapanahong balita at impormasyon. Narito ang mga bumubuo ng radio broadcasting staff. Una, scriptwriter. Siya ang lumilikha ng script na ginagamit sa pagbabalita sa radyo. Pangalawa, news presenter. Tinatawag ding field reporter. Sila ang tagapagbalita at tagapagpanayam dahil sila ang madalas na nasa field upang manghanap ng pinakabagong balita. Ikatlo, news anchor. Kilala rin bilang announcer. Siya ang pinakakilala ng mga tagapakinig ng radyo dahil siya ang nagsisilbing mukha ng himpilan. Ikaapat, technical director. Siya ang namamahala sa ginagamit na sound effects sa kabuuan ng programa. Siya ang katuwang ng news anchor para malaman kung hihinaan o lalakasan na ang tunog ng sound effects. Panglima, infomercial director. Siya naman ang nagbibigay ng makabuluhang mga patalastas na nagtataglay ng impormasyong makatutulong sa mamamayan. Kadalasan ay malikhain at kakatwa ang pagsulat ng script nito na ginagawa upang mapukaw ang atensyon ng mga tagapakinig. At ang huli ay direktor, ang nagbibigay ng direksyon sa takbo ng buong programa. Binibigyan niya ng senyas sa mga staff mula news anchor hanggang technical director. Ipinapaalam din niya kung ilang minuto na lamang ang nalalabi sa kanilang programa. Narito naman ang mga katangian ng mga salitang ginagamit sa pagsulat ng balita. Una, simple ang mga salita. Pangalawa, naiintindihan ito ng lahat. Ikatlo, akma ang pagkakagamit ng akda. At meron din mga kailangan sa newscasting. Ano-ano kaya ang mga ito? Una, nagtataglay ito ng mahalagang impormasyon mula sa pang-araw-araw na pangyayari. Pangalawa, maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pasalita o pasulat. Ikatlo, kawili-wiling pakinggan o basahin. Ikaapat, ang mga nilalaman nito ay maaaring mula sa talumpati, seminar, pulong, panayam, sakuna, agham, kaguluhan, paligsahan o iba pang pangyayaring magiging kawili-wili sa mambabasa o nakikinig. Ikalima, ito ay madaling mauunawaan ng mga mambabasa o nakikinig. At ang huli, sumasagot ito sa 6 na mga katanungan. Na ano, sino, saan, kailan,
bakit at paano. Mga katangian ng isang newscaster. Una, pagkakaroon ng kasanayan sa wikang Ingles at Filipino. Pangalawa, marunong magdala ng isang diskusyon. Ikatlo, may nalalaman tungkol sa kanyang ibinabalita. Ikaapat, may tiwala sa kanyang sarili. Ikalima, malakas ang loob. Ikaanim, kahali-halina ang tinig. Iyan ang mga sumusunod na katangian ng isang newscaster. Muli, ako si Binibining Liza M. Hasmin. Maraming salamat sa inyong lahat.